Bakit nga ba pinaghahandaan ng France ang isang posibleng nuclear war laban sa Russia? Sa loob ng maraming dekada, kampante ang karamihan sa Europe dahil sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Isang military alliance kung saan nagtutulungan ng mga miyembro kapag may bansang inatake. Pero nagsimulang magbago iyon matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022. Habang nagbibigay ang France at iba pang Western countries ng armas, military equipment at training sa Ukraine, paulit-ulit namang nagbabala ang Russia laban sa pakikialam ng mga bansang nasa Europe. Dahil dito, mas tumindi ang military buildup, emergency preparations at nuclear warnings sa magkabilang panig. At habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine, mas dumarami ang nangangambang baka lumawak pa ang conflict at tuluyang madamay ang France at iba pang malalaking karatig bansa. Kasabay nito, nagsimula ring mabahala ang ilang leader sa Europe na baka humina ang suporta ng United States sa pagdepensa sa kanila. Kaya si Emmanuel Macron, ang presidente ng France, ay nagsimulang magsulong ng mas malayang depensa para sa Europe, kabilang na ang pagpapalakas ng nuclear deterrence. Sa madaling salita, gusto ng France na masigurong may sariling protection pa rin ang Europe kontra sa nuclear threats kahit humina ang suporta ng Amerika. Pero ang nuclear weapons ay hindi lang ginawa para maging bayolente o basta manakot ng ibang bansa. Bumalik tayo noong 1945 kung saan dalawang lungsod sa Japan ang biglang naging impyerno. Sa Hiroshima at Nagasaki, isang bomba lang ang tumama pero sa loob lang ng ilang segundo, buong mga syudad ang halos nabura sa mapa. Libu-libong tao ang agad namatay sa pagsabog. Ang iba naman ay namatay pagkalipas ng araw, linggo o buwan dahil sa radiation. Doon unang nakita ng mundo ang tunay na kapangyarihan ng nuclear weapons. Kaya habang tumatagal, parami ng parami ang mga bansang gumagawa ng sariling nuclear bombs. Hindi dahil gusto nilang gamitin agad ito, kundi dahil ayaw nila na sila ang unang matatakot. Sa loob ng mahigit 80 years, isa ito sa mga dahilan kung bakit walang direktang full-scale war sa pagitan ng mga malalaking nuclear powers tulad ng United States at Russia. Hindi dahil magkaibigan sila, kundi dahil pareho nilang alam na kapag may isang unang gumamit ng nuclear weapons, posibleng wala nang matitirang panalo. At ngayon, gustong siguraduhin ng France na mananatili ang takot na iyon laban sa sinumang bumabalak na umatake sa Europe. Sa unang tingin, parang ordinaryong dagat lang ang Atlantic Ocean. Malawak, malamig, at halos walang katapusang karagatan na dinadaanan ng mga cargo ships, fishing vessels at military fleets. Pero sa ilalim nito, may mga French nuclear submarines na patuloy na nagpapatrolya ng hindi nakikita ng karamihan. At iyon ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng nuclear defense ng France. Mula pa noong Cold War, isa na ang mga nuclear submarines sa pangunahing paraan ng France para mapanatili ang nuclear deterrence nito laban sa ibang malalaking nuclear powers. Sa kasalukuyan, may 4 na Triumphant-class nuclear submarines ang France. Ang pangunahing trabaho ng mga ito ang manatiling nakatago sa ilalim ng karagatan. Patuloy na gumalaw mula sa iba't ibang bahagi ng dagat at siguraduhing may kakayahan pa ring gumanti ang France sakaling magkaroon ng nuclear attack laban dito. Ito ang tinatawag na Second Strike Capability. Bawat submarine ay kayang magdala ng hanggang 16 Submarine Launched Ballistic Missiles o SLBMs at bawat missile ay may dalang nuclear warheads na maraming beses na mas malakas kesa sa bombang sumira sa Hiroshima noong 1945. Pero, ang mas nakakatakot, hindi mo alam kung nasaan ang submarine. Pwedeng nasa Arctic Ocean, pwedeng nasa Atlantic, o pwedeng mas malapit na pala ito sa posibleng target. At dahil napakahirap matukoy kung nasaan ang mga nuclear submarines habang nasa ilalim ng dagat, sila ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng nuclear deterrence ng France. Hindi lang submarines ang bahagi ng nuclear defense ng France, may isa pa itong paraan ng pagdadala ng nuclear weapons. Sa mga airbase ng French military, may mga nakahandang Dassault Rafale fighter jets. Sa ordinaryong tingin, mukha lang silang advanced warplanes. Pero may kakayahan silang magdala ng ASMPA nuclear cruise missiles. Isa itong supersonic missile na kayang lumipad ng higit Mach 3 o mahigit 3 beses na mas mabilis kaysa sa speed of sound. Kapag inilaunch mula sa eroplano, kaya nitong tamaan ng mga military targets at strategic locations sa napakaikling oras. Malaking factor din ang lokasyon ng France.
Hindi tulad ng United States na nasa kabilang bahagi pa ng mundo, mas malapit ang France sa Russia. Mula Paris hanggang Moscow, humigit kumulang 2,400 kilometers lang ang distansya. At sa panahon ng modern missiles at hypersonic weapons, hindi na iyon ganoon kalayo. Ito ang dahilan kung bakit seryosong tinitingnan ng Russia ang nuclear capability ng France. May ilang bansa tulad ng India at China na may polisiya na hindi sila unang gagamit ng nuclear weapons sa isang conflict. Ang tawag dito ay no first use, isang polisiya na ginawa upang mabawasan ang posibilidad ng biglaang nuclear escalation at maiwasan ang agarang paggamit ng nuclear weapons sa panahon ng tensyon. Pero hindi kasama rito ang France at iyon ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng nuclear strategy nito. Ayon sa French nuclear doctrine, may karapatan ang France na gumamit ng nuclear weapons kung naniniwala itong may matinding banta laban sa bansa o sa mahahalagang interes nito. At dahil malapit ang France sa ibang bansang European at bahagi ito ng NATO, posibleng hindi lang sariling teritoryo ng France ang ikonsidera nitong mahalagang interes. Ibig sabihin, hindi nito kailangang hintayin mismong France muna ang tamaan bago ito magdesisyon na gumamit ng nuclear weapons sa panahon ng matinding krisis. Kaya, dito nagsisimulang maging mas komplikado ang sitwasyon dahil sa panahon ng matinding tensyon, maling impormasyon lang, maling radar signal lang o maling interpretasyon lang pwedeng magdulot ng desisyong hindi na mababawi. Kapag nailunsad na ang submarine missiles, hindi na ito mapapabalik. Wala nang abort mission! Kaya sa mundo ng nuclear weapons, minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi lang ang pagkagalit ng kalaban, kundi ang posibilidad ng pagkakamali. Dahil dito, patuloy na pinapalakas ng France ang radar systems, satellite monitoring, military communication networks at mabilis na response capabilities nito upang masigurong agad nitong matutukoy kung may totoong banta o false alarm lang. Mula nang magsimula ang gyera sa Ukraine noong 2022, paulit-ulit nang nagbabala ang Russia tungkol sa posibilidad ng paggamit ng nuclear weapons. At noong 2024, mas naging agresibo ang tono ng nuclear policy ng Russia matapos nitong muling sabihin na pwede itong gumamit ng nuclear weapons kapag nanganganib ang seguridad ng bansa. Ngayon, ito ang malaking tanong. Kaya bang tapatan ng France ang nuclear power ng Russia? Oo, may sarili ring nuclear weapons ang France, pero mas maliit ang nuclear arsenal nito o ang kabuuang bilang ng nuclear warheads at delivery systems na kaya nitong gamitin kumpara sa Russia at United States. May humigit kumulang 219 nuclear warheads ang France, samantalang libu-libo naman ang hawak ng Russia at United States. Kaya kahit malakas ang nuclear deterrence ng France, mahihirapan itong pantayan ng mag-isa ang buong nuclear capability ng Russia. At dito pumapasok ang plano ng France. Gusto nitong palakasin ang nuclear protection ng Europe gamit ang sariling nuclear capability nito. Posibleng mas maraming bansa sa Europe ang mapasailalim sa tinatawag na French Nuclear Umbrella, isang sistema kung saan nagsisilbing nuclear deterrent ang France para sa mga kaalyado nito. Sa madaling salita, mas lalawak ang responsibilidad ng France sa seguridad ng Europe. Sa pananaw nito, kapag mas maraming bansang protektado, mas magiging mahirap para sa kalaban na subukang maglunsad ng nuclear attack. Pero may kapalit din iyon. Habang dumarami ang bansang kailangang protektahan, mas lalaki rin ang gastos, pressure at panganib ng maling kalkulasyon sa panahon ng krisis sa pagitan ng mga nuclear powers. Kaya para hindi nito akuin ng mag-isa ang buong responsibilidad, nais din ng France na palakasin ng ibang bansang European ang sarili nilang depensa at military capabilities. Ngayon, ano nga ba ang posibleng mangyari kapag tuluyan ang nagkaroon ng nuclear war? Ito ang parte na sobrang nakakatakot isipin at isa rin sa mga dahilan kung bakit iniiwasan ng mga bansa ang direktang gyera sa pagitan ng mga bansang may malalakas na sandata. Sa unang mga minuto ng isang nuclear attack, posibleng tamaan agad ang mga pangunahing syudad, military bases, communication centers at critical infrastructure. Maaaring mawala ng kuryente ang buong mga rehiyon, guguho ang mga gusali dahil sa matinding shockwave at sa mga lugar na direktang tatamaan ng nuclear explosion, posibleng libo-libo agad ang mamatay sa loob lang ng ilang segundo. Pero hindi doon nagtatapos ang matitinding panganib. Sa simulations ng mga scientists, kahit maliit na bahagi lang ng world nuclear arsenal ang gamitin, posible na itong magdulot ng tinatawag na nuclear winter. Kapag maraming nuclear explosions ang nangyari, aangat sa atmosphere ang napakaraming abo at usok. Tatamaan nito ang sikat ng araw, kaya lalamig ang mundo.
babagsak ang agriculture, mamamatay ang mga pananim at posibleng magkaroon ng matinding kakulangan sa pagkain sa iba't ibang parte ng mundo. Kahit ang mga bansang hindi direktang binomba, pwede pa rin maapektuhan ng pagbagsak ng klima, ekonomiya at global food supply. Ibig sabihin, sa nuclear war, wala talagang totoong panalo. Kahit ang mga survivors, maaaring mabuhay sa isang mundong halos hindi na kayang suportahan ang normal na buhay ng tao. Kaya sa gitna ng tensyon sa pagitan ng France at Russia, hindi pwedeng basta umasa na lang ang mga bansa na walang mangyayaring giyera. Kailangan pa rin na may paghahanda, kailangang palakasin ng depensa, kailangang siguraduhin walang bansang mangangahas maunang gumamit ng nuclear weapons. At iyon mismo ang patuloy na pinaghahandaan ng France mula sa nuclear submarines at fighter jets hanggang sa radar systems at nuclear deterrence strategies nito. Dahil kapag may isang bansang nagkamaling gumamit ng nuclear weapons, posibleng buong mundo ang magbayad ng katakot-takot na kapalit. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.